Nako, lumulutang at lumiliwanag ang mga kontrobersyal at mga dahilan. Ayan. Alam niyo kung bakit ko nababanggit ng gano'n? Nangingiti na lang tayo eh. Matatawa na lang tayo eh. Alam ba ninyo na yung grupo na pro-China ang dating, nagiging pro-Pogo. Yan. Parang kampi sila sa China, kumakampi rin sa operation ng Pogo. Ano ba yung Pogo? Yan po yung operation na ginawa nilang legal ang operasyon ng mga gambling dito sa Pilipinas na galing ang mga workers o nagtatrabaho, negosyante, galing sa People's Republic of China. Na nung nakaraang gobyerno, naging 2-5 ang pagpasok ng mga Chinese national na ngayon nadidiscovery na marami ay mga fake Pilipino. Hindi rin sigurado kung bakit nandito. Naging front na lang ang Pogo. Mukhang espiya na ang dating. Bahagi ng malawakang operasyon ng China sa pananakop sa Pilipinas, doon sa West Philippine Sea. At gusto nilang pasukin na rin ang pusod ng Pilipinas, ang sentro, ang Metro Manila. Kaya nandito sa atin sa Metro Manila at Luzon, ang maraming operasyon ng Pogo na pinagdududahan. Sino ang nasa likod nito? Kailan nag-umpisa ito? Di ba sa nakaraang administrasyon? Kaya dapat sila magpaliwanag. Kaya kung inyong mapapansin, yung mga anti-Marcos, halos wala kang marinig at nakakabingi talaga ang katahimikan nila sa isyu ng West Philippine Sea. Kahit na ngayon pong mga panahong ito, meron ng policy na ginagawa ang China na manghuhuli ng mga dayuhan sa West Philippine Sea. Kasama ang mga Pilipino at iba pang dayuhang dadaan dyan at gagamit dyan. At pinag-utos yan ng China sa kanilang Chinese Coast Guard na arestuhin. Kaya nga naka-alerto ang ating Navy at saka Coast Guard para bigyan ng proteksyon ang mga mangisdang Pilipino. Pero tahimik sila dyan. Okay? Ngayon, sa ayusin ng Pogo, nagpahigpit nilang pinagtatanggol. Kung yung mapapansin, yung mga pro-Duterte, mga vlogger at supporters nila, pinagtatanggol pa si Mayor Goo na sinuspindi nga dahil meron ng mga kadudadudang gawain sa Banban Tarlac. At sa patuloy na operasyon ng ating national government and local government, nadidiscover nila na meron na mga posibleng kasapakat dito sa Pogo operation na ito ng mga dating opisyal ng pamahalaan katulad ni Harry Roque dahil nandun ang dokumento, merong letterhead ng Office of the President, Presidential Spokesman at yung staff niya o kanyang executive assistant ay nandoon ang pangalan. Diba? Kaya pala panay ang batikos nila sa ating gobyerno. Dahil ayaw nilang mabuko ang kanilang mga ginawa noong araw. Yan din ba ang dahilan kung bakit gusto nilang pabagsakin sa napakaagang panahon ng Marcos administration? Dahil alam nilang mabubuko ng gobyernong ito ang mga maaaring maling ginawa ng nakaraang pamahalaan dahil rule of law ang pinapairal ni Pangulong Marcos. Human rights violation ay pangalagaan. Rule of law ang pinapairal. Hindi pwedeng pagtakpan kahit sino kapag lumalabag sa batas. Yan ang policy ng Pangulong Marcos. Kaya pala from day one ay maingay ang mga anti-Marcos, ang mga Duterte at kanilang mga vloggers. Kasi yan pala yung kanilang malawakang plano na gibain ang gobyernong ito dahil ba meron kayong pinagtatakpan na ngayon ay dahan-dahang na-discovery na. Di ba? At kaya naman po ang mga tao, mga Pilipino dito at sa abroad dahil gising na sa katotohanan, hindi na naniniwala sa kanila. Kahit yung mga followers at supporters ng mga Duterte noong nakarang eleksyon na 2022, nag-ahalisa na rin. Dahil sawa na sila sa mga gimmick at pamumulitika ng mga Duterte, ng mga vloggers nila at ng mga DDS. Hindi ko nila lahat, pero marami sa kanila ayaw ng tangkilikin at suportahan ng mga dati nilang supporters dahil naniniwala sila dapat may pagkakaisa, katahimikan at suportahan ang nakaupong Pangulo, si President Marcos Jr. Ayun po yun. So sa akin pong mga opinion at interpretation sa mga nangyayari ay sa halos 2 taon na kailang paninira. Ngayong araw iniisip ko, bakit pa sila ang agang manira? Bakit pa ang aga nilang gustong palitan si Pangulong Marcos kahit wala sa lugar at labag sa batas? Dahil ang eleksyon ay sa 2028 pa sa presidential, bakit sila nagmamadali? So, posibleng ito ang dahilan. Gusto nilang pagtakpan
ang mga maaaring kanilang kasalanan o maling ginawa ng nakaraang gobyerno sa operasyon ng Pogo at iba pang di umano'y korupsyon na iniimbestigahan na ngayon ng Kongreso, especially sa overprice sa COVID-19 program. Di ba? Na bilyong-bilyong nakakalula. 47.6 billion ang nagastos at meron daw 129 billion na pagkakautang ng mga panahon yan. So yan pa. Dito sa Pogo, maliit ang kita ng gobyerno. Pero napakalaking business. So sino ang kumikita dyan? Ayan, di ba? Yan po yung mga kaduda-duda. So punong-puno ng pagdududa. Punong-puno ng mga issue. Ang kasalukuyang mga kampanya ng ating gobyerno para linis ng pamahalaan. Kaya naman po yung kabilang grupo na mga anti-Marcos ay gigil na gigil. Pinipersonal ang ating Pangulo at ang ating gobyerno dahil ayaw nilang umabot sa ganitong pagkakataon na magkabukuhan dahil lalong hihiwalay ang mga tao sa kanila. Kasi kung matino kang Pilipino, bakit ka sasama sa mga posibleng ng abuso sa ating kapangyarihan? Ng abuso sa karapatan ng tao at ng gobyerno, hindi ba? At sa ating mga batas, di ba? Kaya nga yung grupong Duterte, Kibuloy, laging iisa ang galawan. Kasi yung Kibuloy, ibang iso naman yan. Siguro gustong pagtakpan yung mga kaso. Dahil yung kanyang mga kaso, nung pampanahon ni Duterte, hindi gumalaw kasi kaibigan niya si Duterte. Ngayon, dahil Marcos na, gumalaw na ng gumalaw dahil gusto ng Pangulo, bigyan ng hustisya, umira lang mga batas at rule of law. Kaya nagkampihan sila. So yung ba yung gustong pagtakpan? Yung mga posibleng criminal case or criminal na mga galawan? At saka itong mga iba pang mga isong nagputukan na hindi na may tago. Marami pa po, tandaan nyo, marami pa pong madidiscover ang ating gobyerno. Yan yung galaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung galaw ng PNP, galaw ng Kongreso sa mga investigasyon and aid of legislation, Committee on Human Rights, Committee on Illegal Drugs, Committee on Good Government, Committee on Justice, at yung Committee on Appropriation, lalabas at lalabas dyan kung saan ginamit ang pera, magkano ang naging utang, at ano ang mga programa. At itong mga iba pang naglalabasan. So sa ngayon, sa akin pong nakikita, nabawasan na, halos wala ng issue ang mga anti-Marcos dahil naubos na sa halos 2 taon na kailang paninira na umabot na nga sa pamimersonal, wala na sa issue. Ngayon ang gobyerno ay tuloy-tuloy lang ang galaw na didiskubre dahan-dahan ang mga posibleng kanilang pananagutan at pananagutan sa batas ng mga taong matinding manira sa ating pamahalaan. Kaya hirap ang mga DDS vlogger paano ipagtanggol ang kanilang mga kakampi at kinakampihan. Kaya nga sa ngayon, ang kanilang ginagawa, puro personal na lang. Pati mga vlogger na nagsasakripisyo sa ating bayan, mga vlogger na nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa bansa, sumusuporta kay Pangulong Marcos, pinipersonal na ng mga DDS vlogger kasi wala na silang materyales. Kung hindi sirain alin sa magitan ng personal na fake news, walang katotohanan, puro paninira lang kasi wala na silang magawa. Sunog na sunog ang lahat sa katotohanan. May kasabihan, kailanman ang katotohanan ay hindi pwedeng pagtakpan.